0% interest rate for first loan up to 20,000 pesos. So, yun po yung pambungad ng loan app na ito na may 0% interest kapag first loan at hanggang 20,000 loan amount. Hello Beshies! Welcome na naman dito sa aking channel, and today's vlog, busisihin natin itong MoneyCat. So nasubukan nyo ba na umutang dito sa MoneyCat? At naka-experience ba kayo ng hindi maganda sa loan app na ito? So ngayon mga Beshies, titignan natin kung kompleto ba ito ng mga dokumento sa pagpapatakbo ng kanilang business, diba? So isa kasi itong MoneyCat sa mga lagi kong nakikita sa Google Play Store, at may mga ads din ito na lagi kong nakikita sa ibang mga social media or sa iba't ibang mga social media. Kaya ngayon mga Beshies ay susubukan natin itong MoneyCat at busisihin natin, at kung sakali na meron din kayong experience nga, diba i-comment nyo yan para mabasa ng mga iba na nagbabalak palang sumubok na umutang dito. Pero bago ang lahat, may good news nga po ako sa inyo. Kasi every Saturday, ako ay namimili ng tatlo na mabibigyan nga po natin ng cash. At syempre, every 25th of the month, ako din po ay nagpapag-giveaway ng cellphone. At para nga kayo ay makasali dito, ang kailangan lang gawin ay i-comment kung ano yung napanood mo, i-like yung video, i-share, at huwag mo ang kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos na ina-upload natin, at maging updated nga sa announcement ng ating cash and a cellphone giveaways. Nga mga Beshies, MoneyCat, itong pag-usapan natin, under nga ito ng MoneyCat Financing. So, ito nga mga Beshies, kailangan natin i-download sa Google Play Store. Open nga lang natin ito. 0% interest rate for first loan up to 20,000 pesos. So, yun po yung pambungad ng loan app na ito, na may 0% interest kapag first loan at hanggang 20,000 loan amount. So, same with other loan app na naman, na kailangan natin ilagay yung ating mobile number, diba, and email address. It is important that you understood what information app collects and uses. So, may mga i-access na naman daw ito sa ating mobile number. At nakakaloka mga Beshies ko ha, kasi hindi pala pwede na maglagay ka dito ng kahit ano-anong email address lang. So, kailangan yung totoong email natin yung ating ilalagay nga. I-submit nga lang natin ito, pero kailangan daw basahin yung mga privacy policy. Pero dahil mahaba, hindi ko na binasa. So, well done. Please enter your personal information below. Sagutan nga lang natin itong mga basic information lang naman, like yung kompletong pangalan. Pero, hindi ko muna tinuloy at binalikan ko itong MoneyCat sa Google Play Store. Magbasa muna tayo mga Beshies ng iba't ibang mga reviews dito. Syempre, para may idea rin ako kung ano nga ba yung possible na ma-experience ko dito kapag tinuloy ko nga yung aking loan application. At sabi na tong isang mga Beshies, false advertising, false information, interests are very high, different from what is indicated when you apply. I'm thankful that this app helped me when I needed money for emergency. I am good payer and update. The app improved in how it looks. However, after placing my loan application, now I am unable to open it due to a network error. So, diba, na-encounter ko din actually itong network error nung umutang ako dito sa MoneyCat din dati, and nakakaloka lang yung paulit-ulit mo na ino-open yung app, tas network error yung lagi kong nakikita noon. And also, picking the city could be alphabetical instead of some kind of random order. After going through processing, I noticed a sudden influx of text from other loan apps I didn't look for. Could be coincidence or my information was shared. And based on the reviews, I thought this one a good lending app. I tried to register. I didn't receive an SMS code, which is the reason I cannot register. I emailed them what to do. Instructions still no avail. Emailed them about it. They said that there's a system issue in their end. Whole day passed. I tried to register again. Still nothing. First, if there's a problem in registering a loan, then for sure, there will always be a problem in using it. Don't download. So, by the way, kasi mga Beshies, nasubukan ko din ito last year, and na-encounter ko na yung ganito, yung tipong biglang nag-network error daw, tapos check ako ng yung data ko. Then, tinitignan ko din kung baka may problema sa internet namin, pero wala naman. Hanggang ngayon, yun pa rin yung na-experience ng mga iba na sumubok dito. And, etong sabi nga nung isa, kahit ang nilagay niya na gusto niyang utangin ay 1,500, 600 lang yung aprobahan sa kanya. So, kapag first time mo na umutang din kasi talaga,
Itong MoneyCat yung mamimili kung magkano yung ipapautang sa inyo. So, sa akin din kasi talaga before, 600 lang yung first na pinahiram sa akin. So, napakababa. Hindi siya pwede kung mas mataas na amount yung pangangailangan mo. Then, kapag unang loan nga natin dito, 600 lang talaga yung ino-offer. And sabi nitong isa, fast application, yes, but interest is too high. And the next, I was interested because of the 0% interest for first-time user. So, when I was done with application for loan, it tells me to wait for an approval, but I can't go back to home page. So, I did close the app and open it again, but it keeps on saying network error. So, hindi talaga yung mga nakikita ko na hindi maganda na reviews dito ay yung, di ba, biglang hindi na gumagana yung app, nagne-network error. Tapos yung minsan pa ngayon, install mo, bago mo install ulit, bago mo subukan ulit na mag-login, then ganun pa rin yung lumalabas. Sabi naman itong isa, interface of the software is easy to handle, fast approval, auto deposit to your bank account. There's no transfer fee. However, the interest is so high, which is it's almost 50% of borrowed amount and you have to settle it less than a month. Okay? So, ayan, itong isa naman ay napakataas yung mga fees na kinaltas doon sa loan niya. Kaya, yun mga beshies, hindi siya maganda utangan. And by the way, itong MoneyCat, under siya ng MoneyCat Financing. Okay? Itong MoneyCat.ph, under ng MoneyCat Financing. And bago ko ituloy nga yung loan application ko, i-check muna natin sa Securities and Exchange Commission kung meron pa nga ba itong MoneyCat, diba? Of financing and lending companies recorded with the SEC or online lending platforms as reported pursuant to SECMC 19 series. Okay, so check natin mga beshes itong MoneyCat. Kung meron pa ba dito sa SEC or existing pa ba itong MoneyCat sa SEC. And ayan, meron nga number 76, MoneyCat Financing. Still, meron ito sa Securities and Exchange Commission. Existing pa rin. Ito, check naman natin mga beshes kung meron nga ba ito sa CIC. Dito sa CIC mga beshes, wala akong nakikita dito na MoneyCat. Kung sakali meron kayong utang dito din, may magsabi sa inyo na collector na i-report ka sa CIC para hindi ka pwedeng umutang doon sa mga ibang loan app, wag kayong maniwala. Diba? Wag kayong matakot, diba? Doon sa mga iba't ibang text messages ng mga collector nga na magsasabi na kung hindi ka magbayad ngayon ay i-report kita sa CIC, i-report ka namin sa CIC para hindi ka pwedeng makautang sa ibang mga lending companies or hindi ka makautang sa bangko dahil hindi maganda yung payment history mo sa amin. Ay, wag po kayong matakot kasi nga wala ito sa CIC or hindi registered sa CIC, di ba? Yung mga sabi ng mga iba na ipapa-blacklisted ka daw, ipapa-blacklist ka para hindi ka pwedeng umutang dun sa ibang mga lending or sa bangko, hindi po yan totoo. Lalong-lalo nga kung yung app na yan na inuutangan mo ay hindi naman registered sa CIC. So yun na nga, paulit-ulit ko na chinek itong MoneyCat. Talagang wala akong nakikita na MoneyCat dito mga be. So yun lang mga beshies. Hindi ko na tinuloy yung pag-apply ko dito sa MoneyCat dahil nga hindi rin maganda naman yung mga reviews ng mga nagsubok nga na umutang dito. And hindi ko rin nakita yung MoneyCat sa CIC. Sa inyo pa rin talaga kung gusto nyo utangan pagkatapos nyo na mapanood nga yung video natin. And minsan kasi hindi ko na rin tinuloy yung pag-apply ko nga dito sa MoneyCat kasi hindi nga maganda yung mga reviews na nabasa natin. Parang nagsasayang ka ng oras kung mag-apply ka lang din. Tapos puro network error, di ba? So, na-experience ko na rin talaga ito before nung sinubukan ko nga na umutang dito sa MoneyCat. Pati dati, nung na-aprobahan, after ilang araw, nag-okay yung loan application ko. Na-aprobahan yung loan application ko. Tapos, nung pagdating sa payment, nag-error din. Yung tipong gusto ko nang magbayad pero hindi ko mabuksan yung app ng MoneyCat. Kaya hindi ko alam kung paano ako magbayad. So, ayun yung mga possible na ma-experience nyo nga once na sinubukan nyo itong MoneyCat. Yung fees talaga ay medyo mataas din. Kapag first time din natin na umutang, hanggang 600 lang talaga yung ino-offer nila. Nasubukan ko na rin kasi before, gusto kong mag-try na umutang ng at least 3,000 pesos. Pero, itong MoneyCat pa rin yung mag-decide kung magkano yung papautang sa inyo. At halos nga talaga, kapag first time ay 600 pesos.
Kasi ayon dun sa review na isa na nagtry nga dito, 600 pesos yung unang na aprobahan sa kanya kahit 1,500 yung gusto niyang utangin. And same lang din dun sa experience ko before nga na 3,000 yung gusto kong mahiram pero 600 yung unang in-offer sa akin. So yun lang mga beshies. And thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.